I'm Tony Lopez. I'm the chairman of the Manila Overseas Press Club. Yan po ang pinaka matandang press club sa buong Asia. The first and most prestigious in Asia ang aming press club. At ako po naman ang chairman. At the same time, I'm also the publisher, editor, and CEO of Business Asia Philippines, the largest weekly business magazine. Okay. And I also write a column for the Philippine Star. Okay, one of the oldest definitely, but one of the most important ones as well because, you know, we represent Filipinos, you guys are from different parts of Asia and different parts of the world. Sir, okay, unahin ko muna, let's start with the most basic one. How important is it that you're part of this event? You know, nakikiisa tayo kontra sa fake news, lalong-lalo ngayon, grabe na yung paglaganap niyan. Ito po ay talagang napaka-importante sa ating lahat, personally and for the community and for the country and people. Kasi po may kasabihan tayo na truth shall make you free. Therefore, truth is about freedom. You cannot have freedom without truth. So kung peke, that is a denial of freedom. Basic civil liberties, freedom of the press, freedom to information, to seek freedom of the people to seek redress for grievances, and freedom of the people to peaceably assemble to air their grievances. Kung peke po ang news event, hindi mo malalaman kung ano talaga ang hinaing ng mga taong bayan. Kaya kailangan talaga katotohanan. Kasi in the age of disinformation, artificial intelligence, minsan ang kausap mo po, robot pala yun. Pero boses tao, mukhang tao, pero walang feeling ng tao. So ang katotohanan para ma-achieve natin, kailangan ma-feel mo talaga yan. Diba? Para ma-feel mo talaga yan, alisin mo yung fake. Diba? Dahil nga, the truth shall make you free. Yeah. Excellent message right there. Mula sa Manila Overseas Press Club, sir, personally, ano yung mga challenges na na-encounter nyo in this modern era? Yung Dyan sa ang fake news? challenges sa amin, kasi ngayon, basic rules of journalism, you must seek the truth. No? Sino siya, ano siya, kailan siya, bakit nangyari siya. Hindi mo masasagot ang mga katanungan sa English. Ang tawag dyan, 5 W's and 1 H. Who, what, when, where, why, and how. Pag walang katotohanan, hindi mo masasagot yung 6 na bagay na yan, yung 5 W's and 1 H. Pag walang katotohanan, if there is no T as in truth. Yeah. Okay, wow. That's a very strong message from Sir Tony here. Pero nakita ko kayo kanina, Sir Tony, of course, you know, a lot of people here. These are some old friends. Matanda na po ako. Hindi naman, sir. Ako pa isang matandang katotohanan. Ganyan po talaga ang tsura ko, ganyan talaga ako magsalita, at ganyan talaga ang aking mga pananaw sa buhay. So, kung wala kang, hindi ka subscriber sa katotohanan, hindi ka magtatagal sa negosyo ito, sa profession ito. Kasi ang aming profession po of journalism, yan ang isa sa pinakamahirap at dangerous sa mundo. That's right. Tama, sir. Preach, sir. Yeah. Preach. Sir, huli na lang, ano pakiramdam mo na siyempre, your old friends are united in, of course, fighting fake news? Because nearly the entire media community is here with us. We also have the Commission on Elections. Madalas po ang ating COMELEC, pinagbibintangan, hindi marunong magbilang, lagi nagsisinungaling. Kaya mga na-elected na officials, peke at tarantado. Uy, Yan. grabe yun. Okay. Sir, huli na lang may mensahe nyo sa mga kapuso viewers natin, all the Filipinos watching right now, mensahe nyo sa kanila sa ating panata, paglaban kontra fake news. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, sa aming mga our readers, our audience, ang aming mga followers, subscribers, lagi po niyong hanapin ang katotohanan. Kasi sabi nga, the right path to freedom is the truth. Okay. At marami pong salamat sa inyong pagtangkilik sa aming mga media people. Kasi po, very dangerous ang aming profession. Lagi kami hinaharas ng gobyerno, lagi kami hinaharas ng mga terrorists, at lagi kami hinaharas ng mga kalaban ng katotohanan.